Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Guanzon nagtaka kung bakit hindi na makita ang post ni Gatchalian tungkol sa 16 boto sa impeachment. Nagpahayag ng pagtataka si dating COMELEC COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos umano'y hindi na makita ang isang social media post ni Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa kinakailangang 16 boto upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Nabasa ko rin yan. Basahin ko muna yung post Ay, hindi, masyadong malit. Sabi ni, ito yung dinilit na post. Senator Win Gatchalian. The two-thirds vote required to convict Vice President Sara Duterte is a constitutional mandate. It is not affected by any internal Senate leadership arrangement or dispute. Article 11, Section 36 of 1987 Constitution states unequivocally that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. With the Senate's membership fixed at 24, the conviction threshold is 16 votes. And it will remain regardless of how many senators attend the hearing or not. Yun, napakaganda. Tama yung kanyang post. Bakit biglang inalis? Nawala na, hindi mo na makita eh. Mabuti na lang na i-save. Natuwa ako sa post nito, sabi ni Atty. Guanzon. Sa post nito ni Win, pero nung binalikan ko ay dinilit na pala. Bakit po? May nagalit. Alam nyo na, wag na nating i-detalye. Bakit dinilit? Sus. Nasunog ang plano. Yung quorum nila nung June 3 nga ginawa nilang 22. Ginawa na nilang 22 ang senador. Kaya yung 12, quorum na daw yung 12 dahil 22 na lang ang senator. Ito ngayon, sinasabi ni Gatchalian, inaamin niya, na 24 ang mga senador. Ano ba yan? Nag-session kayo nung June 3, 22 na lang senador. Ngayon naman sa impeachment, naging 24. Wala na talaga ito. Hindi na nagkadimao ang kanilang mga Sa naturang post, iginit ni Gatchalian na ang two-thirds vote requirement ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon at hindi na maapektuhan ang anumang sigalot sa liderato sa Senado. With the Senate membership fixed at 24, the conviction threshold is 16. Correct. Walang makakapagbago niyan. Maliban lang kung may plano silang iba. The constitutional threshold, 16 votes, will be faithfully observed. Sana nga. Tandaan na natin ito Pahayag mismo ni Gatchalian. Lumabas ang usapin habang nagpapatuloy ang mga debate sa Senado kaugnay ng liderato ng kapulungan at sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Wala pang reaksyon mula kay Gatchalian kaugnay sa obserbasyon. Bakit siya nag-delete? Ipaliwanag ko acting SP. May nagalit ba o may nasunog ang plano? Sigurado yan. Kasi problemado sila. Paano nila makonvict si VP Sara with 16 votes? 12 lang sila ngayon. Ipagpalagay natin, mayroon pang isa na tumawid. So maging 13 sila. Dahil 13 na sila, majority na.
Sila na ang leadership, sila na ang presiding officer. Oh. Lahat silang 13, iboto nila conviction kay BP Sara. Eh di kulang pa sila ng 3. O paano nila makonvict? Kaya, yan na yung sinasabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Bali-balik ta rin pa man yung mundo. Sige na, ibalato na natin. Kanila na ang Senate presidency. Granting lang Kailang, believe ako kay SP Cayetano, hindi siya nagsusurrender eh. Sila na ang Senate President. Sila na ang majority. Sila kanila ang presiding officer. Hanggang 13 hanggang 12 or 13 lang ang boto ng conviction. Kahit hindi magboto si Bato, hindi makaboto sino to? Hindi makaboto si Jinggoy, no problem. Kasi yung grupo ni SP Cayetano, 12 sila ngayon, minus 2, di 10 na lang. Pagpalagay mo, may isa pang alis. So, siyam. O di, siyam, panalo pa rin. Kasi, 9 votes lang ang kailangan ni BP Sara para sa kanyang acquittal. Kaya kahit balik-balik ta rin mo man ang mundo, wala silang magagawa. So, again, balikan natin. Sino kaya yung... Kasi siya na yung acting Senate President. Diniktahan siya ng kaparehas niyang senador? O may mas mataas sa kanya? Hoy! Ano yung post mo? Alisin mo! Yes po. Next time, huwag kang mag-post ng walang magkonsulta ka sa amin. Yes po. Inalis. Ibig sabihin, may mas mataas pa sa kanya. Na ay, nabuking. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pamilya sila Taga-Noguero. Mauna ang babaw ng ilang kargahan. Nag-charge ka. Magsabot na si Kuya Mauna na lang sa ilang nakuha. So, doon ka babaw ilang kargahan. Abot na gid sila. karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. O karon abot na gid sila sa ilang balay nga ilang istan. O muna ni ang mataga ni Gero. Abot na sila sa ilaha. O karon mo na ni ang balay nga tupan ilang auntie ug angkol. So karon ang natagaan og sin mag-atop na gyud si angkol. O karon nahuman na gyud si angkol sa iyang balay nga giatupan. Sige duk-duk ka diyan. Pulaan lang ba? Sige, dahil mo na. Huwag mo nilang gamit sa pagsalog kawayan. Huwag karon kol, unsay imong masulti nga natagaan na kagyero, nga nakaatop na gyud ka, human na gyud ang imong balay na atupan. Salamat ko sa Ginoo. Ug sa Natagan ko. oo, natagaan ka og gyero.
Salamat Ginoo sa imong gihatag nga Ginoo kayo kay natabang ko. Oh, sige, Col. Salamat po.